kagabi. Salamat ha. Walang anuman. Kung totoo nga sinabi ni Channeline, di ba Chuyi, mula pa high school, naging ulila na. Kaya pala nag-drop out siya sa senior year, pero napagaling pa rin. Siguro, dala na rin ng hirap ng buhay. Bakit ang dami mong alam? Marunong kang magluto at gumawa ng gawaing bahay, pati paki-edit at paggawa ng kape. Kaya naman, dahil napaka all-around ko, dagdagan mo naman ang sweldo ko. Ang kapal ng mukha mo, nakasulat sa kontrata, ang patakaran sa pagtaas ng sahod, tapos sundin ng mahigpit. Ang mga kapitalista, hindi pwedeng magmamalambot, aabusuhin ka. Sintomas ng skin hunger? Paano maibsan ang skin hunger? Gamot sa kakulangan ng skin contact? Shuye, may skin hunger siya? Akala ko itong tablet, pwede ko nang gamitin palagi. Nag-search lang ako ng ilang personal na bagay. Pasensya na. Shuye, maaari kitang tulungan. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam ko. Salamat sa'yo. Pero, hindi ito tama. Kung sakaling magka-boyfriend ka, maiirita siya dito. Sa totoo lang, ito ang sakit ko. Matagal nang hindi bumabalik. Pero kagabi, nung nalasing ka, inalalayan kitang umuwi. At niyakap mo ako ng mahigpit. Kaya bumalik ang sakit ko. Diyos ko, ako pang yumakap kay Shuye. Sino nga ba talaga may skin hunger? Pasensya na talaga. Humihingi ako ng tawad sa maling ginagawa ko nung lasing ako. Ako ang dahilan kung bakit bumalik ang sakit mo. Siguradong masakit yun. Pero, pwede ka naman makabawi sa pamamagitan ng pagyakap sa pamilya. Kaso, komplikado ang sitwasyon sa bahay ko. Hindi ganun kadali. Kakakilala ko lang dito. Wala pa akong kaibigan o katrabaho. At saka, kadalasan, puro lalaki sila. Hindi rin maganda. Hirap talaga ang buhay niya. Maaga pang nawala ang mama niya. At ang papa niya ay bumuo ng bagong pamilya. Kaya siya ay nakatira sa tito at tita niya. Pagkatapos nung nag-drop out siya, mula noon, wala na kaming balita tungkol sa kanya. Nakakaawa talaga. Hindi ko alam kung paano niya kinaya tuwing inatake siya ng sakit niya. Tapos na ang stream. Shie, ano nangyayari sa'yo? Wala, ayos lang ako. Parang bumalik na naman ang sakit ko. Kung yayakapin kita, gagana ang pakiramdam mo. Pwede ba kitang yakapin? Nako, parang nakalimutan ko magbayad ng kuryente. Shuye, mas okay ka na ba? Kailangan pa bang patuloy kitang yakapin? Huwag kang gumalaw. Sandali pa. Okay ka na ba?
Mabuti naman. Sige, mag-i-edit ako ng video. Ang yakap ni Shuyi, parang may kakaibang pakiramdam. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ano ba to? Sisi, tingnan mo. Si Yuja, nagsulat ang mahabang post para siraan ka. Grabe, nagkakalat siya na nagbebenta ko ng peke. Pati mga screenshot, parang galing na sa customer service namin na minamura raw ang customer. Hindi ba nung high school tayo, magkaibigan kayo? Dati, siya ang pinakamatali kong kaibigan. Pero alam niya na gusto ko si Chen Wenlin. Tapos siya pa. Sisi, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo dati, ang mga katulad ni Chen Wenlin, mga malamig at manhid. Dapat mo na siyang iwasan. Sinabihan pa kita ng mabuti, pero anong klaseng ugali ang pinapakita mo sa akin? Yuja, ikaw ang pinakamatali kong kaibigan. Anumang bagay sinasabi ko sa'yo, alam mo kung gusto ko si Chen Wenlin. Ano tong ginawa mo? Alam mo kung ano. Akala mo mabuti ang trato mo sa akin? Hindi ka naman talaga mabait. Mas maganda ko kasi sa'yo. Mas nagsisikaw ko kasi sa'yo. Pero sa mata ng lahat, ikaw lang Shaji. Pati ang taong gusto ko, ikaw pa rin gusto niya. Bakit? 3 taon ko nang gusto si Chen Wenlin. Ikaw at siya, gaano palang katagal mo kakakilala? Si Chen Wenlin na ganyan, sa'yo na lang siya. Hindi tayo magkaibigan. Pagkatapos noon, nagbukas ako ng online shop, pati siya rin. Nagla-live ako, nagla-live din siya. Pati ang mga kliyente ko, gusto pa niyang agawin. Pero, talagang gusto mo si Chen Wenlin? Gusto ko siya. Yung babaerong walang kwenta na yun, kahit ibigay na libre, ayoko. Yung mga post ni Yuja online, kailangan ko bang ayusin? Di ba kumuha na tayo ng bagong sample ng lingerie? Mag-live tayo ngayon. I-unbox natin lahat para pabulaan ng sila gamit ang totoong produkto. Hi! Kumusta kayong lahat? Hi! Tingnan ninyo ito. Ang quality inspection report namin, lahat pwedeng i-scan at i-verify. Hindi tulad ng iba, nagbebenta ng mga peking produkto. Ako mismo nagpapatunay. Yung mga paninda nila talagang napakadaling buksan. Shuyi, mali yung linya mo. Hindi ba't sabi mong susuportahan mo ako? Sige, tingnan ninyo ito. Ang tel at kalidad, napakaganda lahat. Magaan at breathable ang mga ito, hindi ba? Tama. Astig talaga. Salamat sa inyong lahat. Kumakailan lang, sabi ng doktor ng tradisyonal na Chino, masyado raw mainit ang atay ko. Kaya kailangan ko ng gusto ng kanyang panlalaking hormone. Susundin ko talagang payo ng doktor at makikipag-ugnayan ako ng may kinalaman sa hormone sa aking scholar idol. Nakakatuwa. Mga viewers, mga baby, ilang araw na lang, birthday ko na. Magkakaroon ng surprise at mga pakinabang. Huwag kayong mawawala ha. Bye-bye. Bye-bye. Sa utak ni Yuja, gusto makipagsabayan sa akin, malayo pa siya.
hormone? Mapayapang ugnayan? Sa live lang yun. Sisi, lumabas ka. Sinabi mong kulang ka sa hormone. Mukhang si Shuyi, hindi na kayang punan. Sige na, sasamahan ka ng ating ngayong gabi para kumain ng masarap. Sasamahan ka ng ating ngayong gabi para kumain ng masarap. Hindi mo na ako kailangan hintayin sa hapunan. Yung voice message mo. Narinig niya yun. Ano naman ngayon? Sa siya palang tinitingnan mo. Yung Melga na kaklase mong matangkad at may abs? Sino bang natatakam sa kanya? Tigilan mo, huwag ka nang magkunwari. Itong mga araw, nakatakam pa sa katawan niya hanggang sa dumudugong ilong mo. Bakit hindi mo subukang matulog kasama siya? Malay mo, pareho pa kayong basiyahan at makabawasan pa niya ang sinisingil sa'yo. At mas magmumukha kayong tunay na magkasintahan sa livestream. Hindi pwede. Kung matutulog kong kasama siya para unspoken role na yun, at hindi pa kami ganun ka-close, di mag-date na lang muna kayo. Wala pa akong ganung pakiramdam. Ang corny mo. Ayaw mo? Pahawak naman, pwede ba? Tara, ako nang bahala. Dadaling kita para mag-enjoy. Yun! Yun! Luyan Xiao. Nasa yung gwapong kaibigan na tinatawag mo. Darating na rin sila maya-maya. Hello, Ate Shazzy. Kumusta? Ako ang boyfriend ni Yuan. Nasa trial pa lang. Umaasang maging opisyal. Parang pamilyar, pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakikita. Tara na. Shazzy, pwede ba tayo mag-usap ng masinsinan? Wala naman akong dapat sabihin sa'yo. Pakiusap, Shazzy. Mag-usap tayo ng malinawan. May napakahalaga akong bagay na sasabihin sa'yo. Sampung minuto. Una, ang unang bagay. Humihingi ko ng tawad sa ginawa ko nung class reunion. Sorry talaga. Pangalawa, gusto ko ipaliwanag sa'yo. Noon, ako at si Yuja, wala talagang relasyon. Hindi ko alam kung bakit bigla kang lumayo sa akin noon. Nangutang pa ako at nakagamit ng koneksyon para makabili ng VIP ticket sa concert at may maliit pang regalo na pinakausap kong dali ni Yuja sa'yo. Ano? Pero wala naman akong natanggap. Ibig sabihin, itinago ni Yuja ang lahat. Sinabi niya sa akin na ayaw mong tumanggap ng mga kung ano-anong bagay na yon. At binigyan pa niya ako ng papel na nakasulat doon. Nagkaroon ka ba ng damdamin kay Chen Wilin? At sa ilalim ang sagot mo raw ay wala. Kung hindi ako nagkakamali, nung gabi ngayon sa self-study, tinanong niya ako kung may dalang napkin ako. Sabi ko wala. Ha? Sige, kahit ganun pa man. Ano naman yung niyakap kanya noon? Noon, umiyak siya nagsabi sa akin na namatay ang mama niya. At umamin siyang 3 taon niya na akong gusto. Ayaw ko naman na sa mismong araw ng pagkamatay ng mama niya, dagdagan pa ang sakit niya. Ayos na yan. Shazzy, may malinaw ng lahat. Pwede ba? Nabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Hindi pwede. Ngayon, hindi ko na gusto ang tipo mo. Shazzy, may isang bagay tungkol kay Shuyi. Shazzy, matagal ko nang sinusubaybayan ang shop mo. Alam ko rin na ikaw si Shuyi ay nagpapalabas ng scripted drama, pero nasuri mo na ba talaga ang taong yan? Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko na nga ba, si Shuyi, hindi basta-basta. Bata pa siya na naulila sa ina. Lumaki siya sa tito niya at bilang matagal ko na siyang naging kapitbahay, alam na ng lahat sa lugar namin ang ugali niya. Sobrang madilim at malalim mag-isip.
At ang video na ito ay kuha ng kaibigan ko sa harap ng isang pribadong exhibit sa Shanghai. Ang babae sa video ay anak ng isang lokal na negosyanteng mayaman sa Shanghai. May pamilya at may anak na. At si Shuye, nasangkot din sa kanya. Siguro nga dahil sa hirap ng buhay, wala siyang ibang nagawa. Wala rin namang problema dyan. At saka Chenwelin, hindi ba wala ka ng pakialam dito? Shaze! Totoo bang hindi ka pa nagkaroon ng relasyon? O hindi ka pa nagkaroon ng ganong lantad na relasyon? Hindi pwede. Kanina ba sa tanghali, nagluto ka ng sweet and sour spare ribs? Nakita ko bago ako umalis. Mag-iwan ka naman para sa akin. Kakainin ko bukas. Naubos mo na? Ayos lang yon. Boss, pwede kita pagluto ulit. So ganun pala. Totoo nga tinatrato niya lang ako na parang boss. Formalidad lang. Ate, marunong ka bang uminom? Pasensya na. Allergic ako sa alak. Ayos lang yan ate. Gatas na lang para pamalit sa alak. Ate, kung matalo ka mamaya sa laro, ako nang iinom para sa'yo. Sige lang, maglaro ka. Ako na bahala sumalo. Ay, Ate, uminom ka na ng isa. Kuya, matuto ka naman. Tignan mo itong mga tropa ko. Kung medyo marunong ka lang, hindi ka sana single sa 24 na taon. Ate, uminom ka na ng isa. Sige na. Shazi, baka kailangan ko ulit ang tulong mo. Mukhang mas malala ngayon kaysa dati. yan. Nagka-problema ang mga order ko sa tindahan ko. Alis na muna ako. Sisi, ihatid muna kita. Suye, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nakaupo sa sahig? Tumayo ka. Ayos lang. Huwag mo na akong intindihin. Hindi pwede yan. Kailangan pumunta tayo sa ospital. Ayoko. Kung dito ka lang, magkakasakit ka hanggang masirang ulo mo. Ako pang mananagot sa'yo. Hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Ako ay... Ano ka ba? Ako ay... Ay nako, sabihin mo na. Bakit laging bitin ang salita mo? Shoye! Ma, Magang namatay ang mama ni Shoye. Mukhang nilalang kaya nalilito at naaalala pang mama niya. Nangangawit ang kamay ko. Shoye, bumangon ka. ma, huwag kang umalis. Huwag mo kong iiwan. Ang bait mo naman. Sige, hindi na ako aalis. Totoo bang hindi ka aalis? Totoo.
Tinitigan niya ako. Parang gusto akong halikan. Ano ba itong iniisip ko? Ah, tutulungan kitang tumayo. Hmm. Tigilan mo na iniisip mo, Chance. Boss, may naghahanap sa'yo doon. Isang lalaki. Wala namang in-order. Umupo lang doon. Sige, asikasuhin mo muna. Sige. Signature black coffee, tapos normal na yelo. Salamat. Magandang araw po. Dito po sa amin, pwede ka mag-scan ng QR gamit ang cellphone o kaya mag-order sa bar counter. Shuye, ang tagal na nating di nakita. Magkapit bahay tayo noon. Naaalala mo pa ba ako? Bilang dating magkapitbahay at kaklase mo noon, magpapakilala ulit ako. Sandali. Diretsuhin ko na, may sasabihin ako sa'yo. Shuye, ano bang relasyon ninyo ni Shazi ngayon? Pasensya na. Wala akong masabi. Sa totoo lang, curious lang ako. Pagkalipas ng maraming taon, gusto mo pa rin ba si Shazi? Kaya, ano naman ang kinalaman mo doon? Nandito lang ako para ipalam sa'yo. Kagabi, ako at si Shazi, nagkita kami sa bar. Nandito lang ako para ipalam sa'yo. Kagabi, ako at si Shazi, nagkita kami sa bar. Nagkaroon kami ng kaunting usapan. 7 taon nang nakaraan, kaming dalawa ay lihim na nagkakagustuhan. Kung ganun, ngayon, nakalipas na ang 7 taon. Shuye, parang ikaw ang curious kung ano kami ni Shazi ngayon. Kung siya ba ay may nararamdaman para sa akin, hindi ako sigurado. Pero isang bagay ang kaya kong sabihin. Ako ngayon, sa lahat ng aspeto, mas may laban ako kaysa sa'yo. Tama lahat ng sinabi mo. Shuye, ano ba talagang pinapakita mo? Bukod sa katawan na yan, ano pa bang may pagmamalaki mo? Ha? Kaya mo bang ibigay kay Shazi ang kinibukasan niya? Kung hindi, huwag mong harangin ang panandali ang saya. Huwag mong hayaan na ang sariling interes mo lang ang hahadlang sa kanya. Chenli, pinagbigyan na kita ng 7 taon. At anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakuha. Pinagbibigyan? Anong karapatan mo para ligawan si Shazi? Dahil ba hindi mo natapos ang high school? Dahil ba sa pamilya mo? O dahil ba sa sweldo mong ilang libo lang sa pagtatrabaho sa kape? Kung ganun, tignan mo na lang kung paano ko gagamitin ang basurang baraha para makuha si Shazi ng buong puso.
Shuye, maaga kang nakawag galing trabaho ngayon. Kumakailan? Halos di na kita nakikita. Kasi nito mga araw, nagbawas ng tao sa tindahan. Ha? Nagbawas? Hindi kaya, Oo, natanggal ako. wala yon. Sa ganitong paraan, maaari ka na maging full-time na assistant ko, mas kikita ka rito kaysa sa cafe. Natanggal ako. Pero parang masaya ka sa nangyari. Hindi Hindi ako masaya. Sige na nga. Aaminin ko na. Kailangan ko talaga ng full-time assistant. At sakto naman, natanggal ka sa trabaho. At medyo masaya ako. Feeling ko, pabor sa akin ng langit. Pero yung kontratang napirmahan ko sa'yo, ay kalahating taon lang. Kung magiging main job ko to, gusto ko yung mas stable. Hindi puno ng risk. Kahit baguhin ang kontrata, paano kung bigla mo na lang akong tanggalin? Hindi ko gagawin yon. Kung sakali man na hindi maganda ang live stream natin, hindi na lang kita isasama sa stream. Pero assistant ka pa rin. Hindi kita tatanggalin. Maliban na lang kung magkahanap ka ng mas gusto mong trabaho. Hindi ako aalis. May isa pang kaso. Kung magkakajowa ka, hindi ka na pwedeng maging assistant ko. Kasi gaya mo, isang gwapong lalaki, mahirap para sa akin na hindi makakaroon ng ibang iniisip. Kung ikaw naman ang magkakajowa, paano ako? 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 Kung makasama ko siya, ibig sabihin, mahal ko talaga siya. Sa oras na yon, hindi ka na pwedeng maging assistant ko. Kasi, kailangan kong bigyan siya ng sapat ng seguridad dahil ang itsura mo, sobrang gwapo pa naman. At ang katawan mo, ay nako. Basta, masyado kang delikado, hindi ka daw pwedeng palaging kasama. Baka magsiras ang boyfriend ko. Kaya nga, kung sakali magkajowa ka na, lagi kong haharapin ang panganib na mawalan ng trabaho. Tama ka rin naman. Kaya nangangako ako, sa loob ng susunod ng 2 taon, hindi ako makakajowa. Sige, ayos na. Magtrabaho ka na. Shaze! 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 Eto, Salamat. Baka paglasing niya lang to. Dati na lang ako nahimatay minsan. nakakuha na ako ng appointment para sa'yo sa ospital ng lungsod. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Bukas, dadalhin kita sa ospital. Iha, masyado kang mataas ang init ng atay. Pero kulang ka naman sa ibaba. Anong gagawin ko? Yung kasama mong pumunta dito, boyfriend mo yun, hindi ba? Sabihin mo sa kanya, gabi-gabi subukan ng mas madalas. Kung sakaling hindi siyang mauna, ikaw na lang mauna. Wala namang problema doon. Sa huli, katawa mo parang pinakamahalaga. Apa, naintindihan ko, Doc. Salamat po. Tapos ka na? Anong sabi ng doktor sa'yo? Sabi niya, mahina raw ang katawan ko, kailangan ko lang uminom ng gamot sa oras. Anong sabi ng doktor sa'yo? Anong sabi ng doktor sa'yo? Sabi niya, mahina raw ang katawan ko, kailangan ko lang uminom ng gamot sa oras. Mahina? Bakit? Mga lalaki lang bang pwedeng humina? At kaming mga babae bawal manghina? Ikaw? Kanina, tumatawa ka hindi ba? Hindi ah. Nakita ko Nang sabihin kong mahina ako, ang saya-saya ng tawa mo. Tama ba? Nagiging parang robot ka na naman. Ayoko sa'yo kapag parang yellow ka. Ano bang dapat kong gawin para hindi mo ako kamuhian?
Yan, ganito lang. Sana sa araw-araw, mas madalas kang humingiti. Ang ayos-ayos ng mukha mo, pero parang yelong lamig. Para ka talagang isang refrigerator. Sige. Ngumiti ka nga, tingnan ko. Pag ngumiti ka, bibigyan kita ng pera. Ganito ba? Bibigyan kita ng pera. Ang ganda ng ngiti mo. Pag nagla-live ka, ganito ka rin ngumiti. Tara na. Asan yung ticket ko? Para kay Zizi yun. Regalo sa karawan niya. Kuya, yung pera na kuha mo, binili mo ng VIP ticket? Sakto, may kaklaseng gustong bumili ng mahal. Kaya binenta ko na. Kuya, kung sasaktan mo ako, tignan natin sina mama at papa kung mag-aaral ka pa ba dito. Lumayas ka! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala naman. Bakit? Mukha kang hindi masaya. Yung mga mata mo, laging malabo. Ano bang dapat kong gawin para mapasaya ka? Zizi, ikaw lang ang kulay sa mundo ko. Hindi kaya dahil natanggal siya sa trabaho at kulang kita, kaya malungkot siya? Itataas ka na lang sweldo mo. At yung kaninang umaga, yung bayad sa ngiti, pilisan mong kunin din. Tapos, mamayang hapon, pupunta sa grocery, bibilang kita ng merienda. Ayos ba? Sige. Bakit kaya kapag nakikita ko si Shuyi na malungkot, parang sumasakit ang puso ko? Mamayang gabi, kailangan kong tawagin si Yan Yan dito. Yan Yan. Ah? May isang kaibigan ako eh. Siya ay... Anong kaibigan? Kailan ka pa pala nakasama ibang babae? Yan Yan. Ah? May isang kaibigan ako eh. Siya ay... Anong kaibigan? Kailan ka pa pala nakasama ibang babae? Ha? Shh! Huwag kang maingay. Ano? Pwede na ba? Sa tingin ko, kaawa-awang pinagmahal ni Shuyi. Pero sabi nila, masyado siyang malalim mag-isip. Pero para sa akin, wala naman siyang ginawang mali. At nitong mga araw na to, madalas ko rin siyang maramdaman na kaawa-awa. Ay nako, hindi ko maipaliwanag. Sabihin mo nga kung ano nangyayari sa akin. Sinzi, naisip mo na ba isang posibilidad na sa totoo lang nagustuhan mo na siya? Nagustuhan si Shuyi? Ang unang palatandaan ng pagkagusto sa isang tao ay kapag naawa ka sa kanya. Kalokohan! Ako na naman ay sumabay na babae. Kapag nagkakakita ko ng kaawa-awa, hindi ko mapigil yung sarili ko na maawa sa kanya. Sige na nga, sabi nga sa Red Sweet Potato, kapag nagsimula kang maawa sa isang lalaki, ang ibig sabihin, delikado ka na. Ang awa ay tanda ng pag-ibig. Ibig sabihin ba na si Sushi? Zizi, sabi ng lolo mo, sa weekend, umuwi ka sandali para makilala ang apo ng dati niyang kasama sa digmaan. Ang kita niya ay milyon-milyon kada taon at nagtatrabaho sa kilalang kumpanya. Magandang kondisyon.
Siguro dapat makipagkita ka rin sa ibang lalaki. Baka sakali maunawaan ang tunay mong damdamin para kay Shuyi. Sige po, pa. Zizi. Maaga kong ibibigay ang regalo para sa kaarawan mo. Ano to? Hindi ba kakatanggal mo lang sa trabaho? Ang sahod ngayong buwan, hindi pa nga naibigay, bumili ka pa rin ng regalo para sa akin? Hindi naman mahal. Binili ko noon sa isang handicraft shop, isang kwintas na may beads. Hindi naman ako mahilig sa pagsuot ng alahas, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Binili sa handicraft shop? Siguro hindi nga mahal. Ang ganda naman. Gustong gusto ko to. Salamat. Basta gusto mo, ayos na. Bye-bye. Ano ba? Kuya, alam mo ba? Sobrang saya ko ngayon. Ako at si Yuan Yuan, magkasintahan na talaga kami. Tapos, Binilan ko si Yuan Yuan ng marami regalo. Tignan mo kung pwedeng... Kuya, nasaan na yung beads mo? anong beads? Yung suot mo palagi kapag nagvi-video call tayo, yung beads na yon, nung binili ni Lolo ng 80 milyon. Hindi ko sinadyang mawala. Ha? Nawala? Beads na worth 80 million? Sasabihin mo lang na nawala? Ni hindi ka man lang nababahala? Wala ka ng pakialam.